Hello mga mi! For today's video, makikita nyo kung paano ako mag-coat ng icing na chocolate sa aking mga cake. So now, lalagyan muna natin siya ng glucose. Yung glucose siya yung nagpapatibay sa ating cake para hindi ito malaglag sa board. Kahit ibiyahin nyo siya mga mi, pwedeng pwede. Hindi siya mahuhulas. Hindi siya malalaglag sa cake board. So ayan. Yan ang aking pinagmamalaking Choco Moist Cake na napakasarap. Di kayo mapapahiya. Yan. So, yan ang aking chocolate filling na pwede din gawing frosting. Napakasarap niyan. Ako yung gumagawa niyan. Hindi ko yan binibili. Hindi katulad sa mga ibang mga baker na ready-made na yung binibili nilang mga frosting na nilalagay sa gitna, sa filling. Ayan, hindi. Ako gumagawa niyan. Homemade yan. Nilalagyan ko lang siya ng filling. And then, ayan na siya. Lalagyan na natin siya ng cake topper. Yan ay ano lang, photo paper na ginupit. Tapos nilagyan ko ng packaging tape sa likod para hindi siya mabasa. Yan. Yan mga mi, nagpa-pipe lang ako ng maliliit dyan sa gilid-gilid. Hindi siya masyadong kita kasi magkakulay sila brown. So ayan, bumili lang ako ng edible na flour sa JM's Bakery and Supplies, Bake Shop and Supplies. So ayan, sunflower lang yung aking napiling i-design sa kanya. Nasa inyo naman yun kung kaya nyo na mag-pipe ng mga icing na flour. Pwede naman para makatipid kayo. Kasi sa akin hindi ko pa siya namamaster kasi hindi pa naman ako ganun kagaling. Kasi hindi naman talaga ako nag-aral ng pagbe-baking. So, nood-nood lang din sa YouTube. Yun lang din yung naging kumbaga dun ko lang din kinopya yung recipe ko ng cake. Siyempre, yung kukunin nating recipe, yung sa tingin natin na masasarapan din yung mga mamimili. So, yung umorder nga pala niyang cake na yan ay matagal ko ng suki. Yung aking kaibigan na nasa ibang bansa. So, in-order niya para sa mama niya. Noon, na-orderan niya na din yung anak niya. Cake ng anak niya naman in-order niya. So, yan. So, nagpa-pipe na rin ako sa baba. So, nagkamali pa nga ako ng dikit dyan, ng lagay ng cake kasi yung board na pinaglagyan ko is yung kabilang side pala, so hindi glossy, kaya nung in-scrape ko yung icing, hindi siya natanggal totally. So syempre isip-isip tayo kung paano natin malilinis yung ating cake, yung itsura ng ating cake na gagawin. So kaya yung icing ko lumagpas-lagpas siya doon sa board. Syempre yun kailangan i-troubleshoot natin yung mga dapat natin gawin para mapaghanda yung order ng ating mga customer. So yan, ginawan ko lang siya ng paraan paano ko siya mapapaganda. Yan. So nakikita nyo, dyan din yung nanay ko. Syempre dumating kasi siya, so tinuro nyo sa akin kung paano ko pwedeng lagyan ng mga iba pang design yung aking cake kasi magaling mag-design yan. Tagagawa ng mga project, tagagawa ng costume, yan ang nanay ko. Diyan makikita nyo, nilagyan ko ng mga gold radges sa ibabaw, tapos nilagyan ko din siya ng mga radges na kulay blue na pearl. Dagdag ka ganda sa ating cake. So yan, tinulungan niya ako mamili dyan ng mga magkakasing size na radges na kulay blue. So yan, syempre makikinig tayo sa mga magagaling mag-design para sa susunod na mga paggawa